ng mga traders. We've talked to several already international traders na dumadaan ng Singapore. And same pa rin yung presyo na binibigay sa amin. But we'll recheck, Mr. Chair. I am sorry, Mr. Chair, pero yung mga data nasa akin po eh. Di ba? Kache-check ko lang po kagabi. Sa totoo lang. Kagabi po ay 495 pa nga po eh. Per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15 dollars. At saka yung 1.71. Ito nga po yung yung gross margin po eh. 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po eh. Paano po nangyari biglang sumipa ng 110 from 55 pesos for example, naging 110. Di ba? Kaya po nagkaroon po tayo ng crisis. Parang imagine po yung crisis. Ang tinatanong ko po sa DOE, meron po bang nagkaroon po ba tayo ng inquiry? Pinatawag po ba natin ang mga oil companies? Lauren Legarda, umi-epal ngayon. Naku mga kadonatics, eto panoorin natin, galit siya. Back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. I think SecRex is the only cabinet member. When I call half a ring, he answers. And he's quick, he's on the ground, he knows what's happening. I wish everybody could emulate that. Yung iba nagatago. Back Well mga kadonatics, wala talaga akong problema sa sinasabi niya. Kasi tamang-tama naman talaga na walang kwenta yung gobyerno ngayon. Ha? Hindi tinatanggap nila mga kadonatics na may crisis. Can you imagine that? Anong sabi ni Clearing sa previous video natin? Sabi niya, dalawang crisis ngayon. May dalawang crisis daw. Crisis sa gasolina at crisis mga kadonatics sa ano yan? Sa presyo. Ang dinadanas daw natin ngayon, ang crisis sa presyo, pero hindi sa gasolina. Utak ba naman mga kadonatics? I don't have to argue with Lauren Legarda mga kadonatics, pero may napansin lang ako dito kasi alam nyo naman mga kadonatics na pinangalanan itong si Lauren Legarda na isa sa mga tumanggap ng maleta-maletang pera. Pinangalanan ng 80 na Marines. Kaya itong pamamalasakit ni Lauren Legarda mga kadonatics, I doubt this is just me, okay? I'm not saying mga kadonatics you won't believe on her because tama naman talaga yung pinagsasabi niya. Walang kwenta yung nasa kabinete ngayon. Pero something smells something fishy. Well anyway, eto binanatan ni Senator Marcoleta mga kadonatics ang DOE or ang Department of Energy mga kadonatics sa ngayong session sa Senate hearing. Eto panoorin natin mga kadonatics ay talagang magaling talaga pag ito si Marcoleta ang bumanat. Panoorin. Dante Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Yan na. Mr. Chair, siya ngayon po ang presyo ng diesel is 120.95 Grabe. average po from 55 pesos pre-crisis level. Ibig sabihin tumaas po ng 120%. 120. Bakit po kaya? Mr. Chair, Bangak the na. increase is basically because we are an importing country. We don't have any refinery. We don't have indigenous resources. Or very, very minute lang. And if Mr. Chair, if you allow me, our fuel, our pump price, more or less, ang fuel cost niyan is about more than half, mga 50+%. Tapos meron kang logistics, ang margin ng companies, pero our tax is about 25%, Mr. Chair. Hindi, alam po natin yun, ma'am. Ang tinatanong ko, bakit po
120% ang itinaas? Ano po ang explanation? The Mr. Chair, the upward push is because of the cost, the price of fuel, Mr. Chair, and because there's a increase in price of fuel, and then there's uncertainty in the infrastructure of the oil industry internationally. Yung logistics tumaas, tapos yung insurance tumaas na rin kasi natatakot na rin silang magpagamit ng vessel nila or crossing that traversing, no? So tumaas lahat. That's a component, all the logistics, insurance, mga lahat po, Mr. Chair. Did the government initiate an inquiry, for example, from the players, oil players, kung yung 120% is reasonable? Mr. Chair, we have talked to the oil companies and we constantly monitor their prices and also the international prices and also all the trend on the logistics and insurance. Tumataas talaga and it within range naman yung increase ng pump prices natin, Mr. Chair. Within range. Mr. Chair, ang ibig ko sabihin, nung sinabi po nila na talagang ganito ang itataas, 120%, did we take their statement as gospel truth right away? Mr. Chair, the how it is it's a deregulated industry. So ang monitoring ng DOE lang yung ginagawa niya on checking what their prices as. Yes, sir. It is within the range na kinakalculate din ng DOE, Mr. Chair. Ay, nako. Mr. Chair, Sagot kasi mo. po, ang alam ko, ang pinakamalaking refinery sa buong mundo, yung Rotterdam refineries. At meron po yan mga tangke na nakabalagbag sa Singapore. Marami po yan. Pati Petronas po, the second largest in the world, may mga tangke po siya sa Singapore. Nag-check po kasi ako, Mr. Chair. Halimbawa po, yung sa Rotterdam refinery, kung halimbawa FOB price po, $570 per metric ton. Ang isang metric ton po is 1,180 liters. So kinuwento ko po yon, kasama na po yung itinatawag silang MAPS, yung means of Platts Singapore, which is $1.71. Yung 15 po, ito yung transport, ano? I-multiply natin ng 60 pesos, ito po yung peso to $1 at dinivide ko ng 1,180 para po makuha natin yung landed cost. Alam po niyo, it's only $29 at 29 pesos 83 centavos. Kapag sinama po natin, kahit hindi natin alisin ang excise, VAT, may importation, distribution, storage, broker fees, SGS survey, 2% CME, ito po yung coconut methyl, at saka VAT differential, which is actually 15 pesos and 51 cents. 45 pesos lang po yun eh. So, ang sinasabi ko po, Mr. Chair, bakit hindi po tayo, kasi po narinig ko, sinasabi nyo kanina, nakipag-usap kayo sa South Korea, nakipag-usap kayo sa China, nakipag-usap kayo sa Japan. Bakit hindi po ang gawin ng PNOC, direkta po tayong pumunta, magitan ng vessel natin, magpakarga tayo sa Singapore. O hindi po dadaan nyo ng Strait of Hormuz. Mr. Chair, yun po yung ginagawa ng PNOC. We are actually directly contacting possible suppliers in the US, South America, and North America. Lahat po, in-explore naman yan eh. But on average talaga na, ang gusto namin mag-diversify para hindi lang galing dito sa Middle East yung source natin. Ano? Pero ang isang issue din na why there's a limitation on the US source
or on the other side, medyo 30, 45 days kasi yung delivery. So may mga logistical but based on what are the offers to us, kasi fina-farm out yun yung offer ng PNOC, ang mga presyo, Mr. Chair, abot ng mga $200 per barrel. Madabag sinasabi ko po ay yung mga tangke na nandun sa Singapore. Dalawang malalaking refinery sa mundo, Rotterdam Refinery at saka yung Petronas ng Malaysia. Pareho po silang may tangke. Kapag ka po ang pinag-usapan natin, yung Kaya pala, ang baba ng diesel sa Malaysia, mga kadonatics, nasa 50 plus lang ata, 50 pesos ha. Grabe ka baba. Petronas Malaysia Refinery, yun po CIF, hindi POB. Kaya $640 per metric ton. Alam po niyo yung kwenta ko ron, 32 pesos and 63 centavos. Isama natin po yung additional cost. Wag na po nating ialisin ang excise, VAT, and so on and so forth. 15.51, ang magiging presyo, mahal lang ng konti, 48 pesos per liter. Bakit po sinasabi natin, kinakausap natin ng Amerika o sa Caribbean, kung ano man yung gusto nyo kausapin, South Korea, or ang sinasabi ko po, nasa Singapore po yung mga tangke. Pwede po nating i-dispatch ang diesel natin, diesel tank transaction lang po ang pinag-uusapan natin eh. Nakapagtanong po ako sa kaibigan sa mga industry sa Singapore, kaya ko po nakakuha itong ganitong mga data. Kaya po tinatanong ko sa inyo, paano po nangyari? Ang sabi ng Pangulo 2 weeks ago, meron po tayong about 50 to 60 days. 2 weeks lang po nangyari. Meron po tayong stock. Bakit sumipa po ng 120%? Yun po yung tinatanong ko. Nag-react po lahat ang ating mga sektor, agriculture, transport, lahat na po. Kaya nga po yung 230 billion na sinasabi ng ng DBM, na gano'n na eh. Ang tinatanong ko lang po, bakit po tayo napunta sa 120% kagad? Bakit naging 110, 120 pesos ang average po ng liter ng diesel? At yung po namang gasolina, 62%. Bakit hindi po natin tinanong man lang, bakit po nagkaganon? Akala ko po ba, tinitingnan natin, ano po ba yung explanation dito? Mr. Chair, ang presyo talaga ng international nag-increase eh. And we will check the vessels na mini-mention ni Senator Marcoleta. But based on sa mga information na nakuha namin sa mga nag-o-offer sa PNOC and also from our oil companies, may malaking increase talaga both on diesel and gasoline at 101%. Tama ba to? Ang increase niya for the past 3 weeks, 101% and 182% for diesel. But we'll check for the other sources, Mr. Chair, kung baka iba yung arrangements nila, Mr. Chair. Sir, hindi ko po alam kung saan nila kinukuha yung gasolina. Baka ang pinag-uusapan po natin, ang gagaling ba lahat sa Persian Gulf? Hindi po yun ang usapan eh. Kahit na isara po yung Strait of Hormuz, ang pinag-uusapan is Persian Gulf. Sabi nga nila 20% ang apektado. Paano po yung Suez Canal? Bukas naman po yun. Pero wag na po natin pag-usapan yun. Ang sinasabi ko po ay yung mga tangke na nakapondo sa Singapore. Napakarami po niyan. Ayaw sagutin. Ay, nako. Ayaw talaga sagutin, ha? Petronas Refinery at saka yung pong Rotterdam Refinery. Bakit wala mo pong makapag-explika sa DOE, bakit hindi po tayo doon dumiretso? Bitaw. Diba? Mr. Chair, Ayaw sagutin. ang Singapore kasi trading yan eh. And then those mga nakalutang lang ng mga barko dyan, yun po yung mga binibenta ng mga traders tsaka yung mga refineries po. So ganun po yung presyo pa rin na offer po sa amin ng mga traders. We've talked to several already international traders na dumadaan ng Singapore. And same pa rin yung presyo na binibigay sa amin. But we'll recheck, Mr. Chair. I am sorry, Mr. Chair, pero yung mga data nasa akin po eh. Di ba? Kache-check ko lang po kagabi. Sa totoo lang. Kagabi po ay 495 pa nga po eh. Per metric ton. Idagdag po natin ang shipping na $15. At saka yung 1.71. Ito nga po yung
Yung gross margin po 8 pesos and 46 centavos. May margin pa nga po Dito po sa Rotterdam Refinery, ang margin is 4 pesos and 64 cents. Pagka sa Petronas naman po, ayun, halos may konti pa rin kita. 1 peso and 85 cents. Pero hindi, nakakapagtaka ko, bakit po sumipa ng 110 to 130 pesos per liter? Bibigay ko po sa inyo yung data na nakuha ko. Nagtanong lang po ako sa mga kaibigan sa industry sa Singapore. Kabisado po nila ito Bibigyan ko po kayo ng isang... ang tinatanong ko po, bakit nagsimula tayo na tinanggap natin kagad 110 pesos to 130 pesos lang po ngayon ng ang average nga 120 pesos na ang diesel, tinanggap na lang natin ang ganun. What happened? Wala po bang halimbawa, Secretary Balisacan, wala po ba tayong kakilala halimbawa mga industries sa Singapore? Nandun po lahat yung kanilang mga tangke. Pwede po nating makita, kahit kayo po, tanong ninyo kung magkano ngayon. Nahawak ko po yung mga data 29 pesos and 83 cents. Rotterdam Refinery, tanks based in Singapore. Petronas, 32 pesos and 63 centavos. May kita pa po Ay, ganito siguro ang nangyayari dyan mga kadonatics. Haka-haka. Yung mga narinig ng DOE na mahal pa rin kahit sa Singapore. Without the data mga kadonatics, nakakahiya kayo DOE. Pumunta kayo dyan tapos wala kayong data pala. Tapos makikipag-argue kayo na ganun lang yung presyohan. Sinampal kayo ng data ni Senator Marcoleta. Sobrang nakakahiya itong administrasyon na ito mga kadonatics. Pahamak talaga. Paano po nangyari biglang sumipa ng 110 from 55 pesos for example, naging 110? Di ba? Kaya po nagkaroon po tayo ng crisis. Parang imagine po yung crisis. Ang tinatanong ko po sa DOE, meron po bang nagkaroon po ba tayo ng inquiry? Pinatawag po ba natin ang mga oil companies? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, we've been meeting with the oil company several times. Ang presyo sinusundan yung maps, and then ang the rest, Mr. Chair, umi-increase yung logistics tsaka yung insurance, pero yung premium po, Mr. Chair, for you to be able to purchase a supply, dati po mga $5 to $10 lang yan, ngayon po mga $60 na. So umaakyat talaga lahat, Mr. Chair. Ang sinasabi po ninyo, Madam Secretary, Mr. Chair, ay yung pong panganib na dadaan po kayo sa Strait of Hormuz. Di ba? Ang pupuntahan po natin Singapore, ang layo naman po sa Strait of Hormuz noon Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes, Mr. Chair. No, it's not a Strait of Hormuz na we are just getting products also from Singapore and all Southeast Asian countries, Mr. Chair. Ay, nako. Ay, kulang talaga Mr. Chair, ang research. aking gustong i-discuss, at alam ko ito po ang... DOE. Parang wala talaga silang pakialam mga kadonatics. Kahit pa mag 500 pesos yan per liter, wala silang pakialam kasi mga kadonatics, paldong-paldo naman to sila. Hindi yung mga mayayaman mga kadonatics, hindi yan apektado sa crisis ngayon. They appear to be concerned mga kadonatics in the public, but the reality, wala yan sa kanila mga kadonatics. Sisiyaw lang yang nangyayari ngayon sa kanila. Na-pressure lang, kaya ganun sila lumalabas sa public mga kadonatics. They seem to be concerned. But, mga hinayupa kayo. Naintindihan naman ng DOE. Ito po dahil sinasabi natin may crisis na, tank to vessel procedure na po ang pinag-uusapan natin. Yung ating pong, ang ating vessel, siya na po yung lalapit doon sa tangke sa Singapore. Hindi po ba nyo alam mga procedures? Nasa akin yung procedures, nakuha ko kung paano po natin mapapadali ito Ayun po yung FOB price, $570 per metric tons. Rotterdam Refinery, tanks based in Singapore. Yung Petronas naman po, 640 dahil hindi FOB yun, CIF.
Per metric kukwentahin tons. po natin lahat ang mga local add-on, na kagaya po na sinasabi ninyo, 15 pesos, 51 centavos lang per liter yun. Kahit idagdag po ninyo yun, sa 55 pesos, may kita pa po eh. Kaya tinatanong ko po, paano po tayo napunta sa 110? Kaya nga, wala silang Mr. Chair, pakialam. Um, we will recheck the data and will if we can get the data from the good senator also. But ang lahat po na orders, halos marami po na orders, gumagaling talaga ng Singapore kasi yun isa sa mga pinakamalaking trading company. But in our computations, talagang ganun po yung presyo. Kasi kahit kunin mo doon, mahihirapan ka rin maghanap ng sarili mong vessel kasi nag-aagawan ngayon. And then the vessel is more expensive now. The premium of the insurance is really, really very expensive. And there's a premium Vessel nga for you to natin. be able to buy, which is from $5 became $60. So lahat po na component nandyan yan. Hindi po ganun kadali na papadala lang ng vessel because we don't have any vessels actually to send to them because it's very difficult now. Pero Mr. Chair, Walang vessel? I'll direct our team that are doing the purchasing and check the Rotterdam supply in Singapore, Mr. Chair. Sir Chair, sino po yung nagsabing napakahirap pumanap ng vessel? Sino po nagsabi sa inyo? Sino ang nag-advise sa inyo? Napakahirap pumanap ng vessel para kumuha ng supply sa mga tangke sa Mr. Chair, marami kasi nagbebenta po sa PNOC na sa atin yung transport and that's the most difficult part that they've been trying to find, Mr. Chair. Yun po bang mga players natin, ganun din ang kanilang sinasabi sa inyo? I'm not talking about the PNOC. Sa atin po yun eh. Yes, Mr. Chair, they were the first ones actually that flagged this, Mr. Chair. Yung ating mga players, sinabi po nila na napakamahal po dun sa Singapore. Did you check? Did you check the FOB price in Singapore as we speak? Yes, Mr. Chair, we have been checking actually Singapore and all the other countries. Di nga po, nasa akin na po eh. FOB and CIF, both Petronas and Rotterdam So wala, hindi nila ni-check. Hindi nila refineries. Mas lang alam, wala silang Yes, alam. Mr. Chair, we have checked also on that, Mr. Chair. So pareho po tayo ng presyo. No, Mr. Chair. Saan po nyo kinukuha yung presyo ninyo? Ito nga yung sinasabi ko, dapat po nagkaroon ng inquiry man lang. Kung halimbawa, sinabi Walang ng mga silbi. players ganito, kaya nga tanong ko po, did we take those as gospel truth? Paano po natin chinek? Mr. Chair, this is based on also on the maps as we have prescribed how the computations will be, and also, Mr. Chair, on the experience of PNOC in Secretary, ang maps po is only $1.71. Sinasabi ko na po ito eh. Kanina po yung presentation kanina, yung Dubai plots. Hindi po relevant yun because we are not getting something sa Dubai. Ang sinasabi ko, Singapore lang. I'm trying to direct the conversation to Singapore. Nandun po yung mga tangke ng dalawang refineries. Pwede po ninyong check-in ngayon. Yung sinasabi, kung totoo yung sinasabi ko, hindi. Anyway, Mr. Chair, I don't want to belabor this. Alam ko, makukuha nyo naman. Mamaya, bibigay ko po yung data ko sa inyo Meron daw sila eh. Ibang price. para lang matapos tayo. Gusto ko lang po magtanong kay Secretary Kakdak. Secretary, tungkol po doon sa pinag-usapan natin, I think that was about 10 days ago, nung tumawag sa akin ng Secretary ng Bahrain, was the ambassador at saka yung labat, dahil nagkaroon po yata ng parang miscommunication nung inyo pong interview sa DCMM yata, nasabi ninyo na ang ibinibigay doon sa mga distress no OFWs doon sa Bahrain is $200 po ang nasabi ninyo. Mhm. Ngayon po, medyo nagkagulo po, pumunta sa embassy yung mga na-distress nating o displaced nating mga manggagawa, ang binibigay pala is only 20 dinars, katumbas lang ng about $50 to $53. Kaya nagkagulo po, sa akin po tumawag yung ambassador. Hindi ko po alam kung bakit niya nakuha yung number ko. Alas 10 ng gabi sa atin, alas 5 ng hapon sa kanila. Kaya mabuti naman, nakausap po kayo, nasa airport pala kayo noon.
Hindi nyo naman ako binalikan. Ano po bang nangyari doon? Naayos po ba yun? Kasi ang Opo. pagkakaalam ko, tinanggal pa yata yung labat. Nag-report lang pero siya pa ang tinanggal. Totoo po ba yun? Yes, that same night po, Mr. Senator, nag-Zoom Philcom po kami at doon napaliwanag na una, talagang 20 BD yung binigay nung araw na yon at pangalawa, rinirepaso po yung rates at yun po yung sinasagawa namin ngayon. Babalikan po namin sila, Sen, kasi ang intention namin Sinungaling ay taasan, higitan pa sa 20 BD. Kasinungaling. Sobrang sinungaling. At yun po ang sinasagawa natin ngayon. Babalikan natin sila. In the meantime, nagbukas na po yung ating repatriation effort out of Bahrain. Around 200 po ang naitawid sa causeway. At patuloy lang po yung nako. repatriation effort natin. Sagutin mo yung 200. Mr. Senator. Yun pong na-recall is yung administrative staff na nasangkot po sa isang viral video kung saan ay naging highly disrespectful po siya sa ilang OFW leaders who were outside the embassy premises. Kaya't sa ngayon po, we are subjecting him to an investigation. He is back home. Senator Hindi po yung labor Marcoleta, attaché, Mr. Your time is up, but you can have one or few more questions. Secretary, kasi kaya lang naman sila parang kinabahan dahil papunta lahat ang mga tao doon at yun ang gusto nilang mapigil dahil ang pagkakaalam nila, dahil yung sinabi po nyo sa DCMM yata o DCME, $200 per person at 1,200 na ang nabigyan nyo nung araw na yon. Kaya po, nakiusap sila na sana magkaroon kayo ng clarification. Wala silang matawagan sa opisina nyo, bigla na lang ako po yung natawagan. Hindi ko nga alam paano lang ako yung number. Sinungaling talaga. Ayos po ba yun? Kasi ang alam nila 20 dinars lang pero $200 po kasi ang sinabi nyo kaya nagkagulo po sila. Yun po yung tinatanong nila at hindi nyo naman ako binalikan kung naayos yun kasi parang nangangamba po sila sa araw na yun. Baka daw po guluhin sila ng mga distress workers. Sen, pasensya na po, hindi ko kayo nabalikan but rest assured, right after your call, nagpa-convene po ako ng virtual Filipino community at ako'y humingi ng paumanhin at naipaliwanag ko po na nagkamali po ako nung sinabi kong 1,200, US dollar. Yung 200 US dollar. Ay, nako, nagkamali. Ay talagang gusto lang nila palabasin mga kadonatics na may tulong ang gobyerno. Pabanguhin si Marcos. Kaya lahat ng kasinungalingan nila mga kadonatics ay ginagawa na nila sa mainstream media. Tapos ngayon, dahil napalpak mga kadonatics, ayan, palusot. Ay, nako, nagkamali ka? Sure ka? Live stream, nagkamali ka? Mainstream, ay, nako. Dollars para ho doon yun sa umuwi. So yung 200 for instance na tinawid sa causeway, $200 po ang natanggap nun. Pero bagamat ganon, Sen, Mr. Senator, pinag-aaralan ho namin ang figures at ang direksyon po ng aming isasagawa is mas mataas sa 20 BD. Ibig sabihin, babalikan po namin yung mga nabigyan ng 20 BD para dagdag yung anumang level yung nakita naming sapat. At rest assured, Mr. Senator, naayos po natin on the same day in terms of pagpapaliwanag at paghingi ng paumanhin, naayos po natin sa mga Filipino community leaders on the same day na tumawag kayo. Pasensya na po, hindi ko lang na kayo nabalikan. Pero right after your call, I immediately asked the Labat to convene a virtual Filipino community meeting. Mga 8 p.m. Filipino time po yun nung nagkaroon kami ng virtual Salamat, meeting. Secretary. Isa na lang, boss, kung pwede. Pwede po. Yun po kasing sinabi nyo, Chairman, kanina, yung pagka ganitong namumuo ang krisis, kung talagang ang may krisis, Secretary Yusek Tubimpi, kung talaga nga, dapat talaga yung lahat ng agency merong isang contingency plan, comprehensive. Tama naman po yun. Di ba, Secretary Balisacan, dapat kayo po yung nanguna nun. Kasi kayo naman ang planning talaga eh. Yung centralized approach po, para sa ganun, hindi nangangapa ang bawat isa. Okay lang naman pong mag-report na bawat isang mga
ahensya, mga secretaries natin. Pero mas maganda po kung halimbawa, bago sila mag-report, nagkaintindihan na sapagkat meron kayong well-functioning, integrated, and comprehensive approach. Kasi crisis na po ito eh. Mabuti na nga, kahit papano nakita natin ang mga department secretaries na adept naman sila under the circumstances. Lalo na po yung aking kaibigan na Rex Gatchalian na medyo tumaba po ngayon. Hindi ko nga alam bakit tumaba ka naman ng ganyan. Paano ka pa makakapag-asawa pagka ganyan? Paldo. Salamat wala po. palang asawa. Kapatid niyo po yata siya. Salamat po. Well, anyway, mga kadanatics, ano sa tingin nyo, ay talagang napakasinungaling tong gobyerno to, mga kadanatics. Sobra. Para lang, mapabango or, mga kadanatics. Lahat na lang ginagawa nila na kasinungalingan para sabihin na may ginagawa talaga sila. Anyway, thank you so much and God bless you, mga kadanatics. Ingat palagi. Comment down below at babasahin natin yan. Bye-bye.